Naranasan mo na bang bumili ng isang produkto dahil sikat ito pero hindi pala sulit? O kaya bumili ka dahil nakita mo sa ads pero hindi naman pala kailangan? Sa araling ito, aalamin natin kung paano maging isang matalinong mamimili. Pero bago tayo dumako sa mga katangian ng isang matalinong mamimili, alamin muna natin ang kahulugan ng mamimili. Ang mamimili or consumer ay tumutukoy sa mga taong bumibili at gumagamit ng mga produkto at serbisyo upang matugunan ang kanilang pangangailangan at makamit ang kasiyahan. Halimbawa, kapag bumili ka ng pagkain sa tindahan, ikaw ay mamimili. Kapag sumakay ka ng jeep, bus, or tricycle at nagbayad ng pamasahe, ikaw ay gumagamit ng serbisyo, kaya ikaw rin ay mamimili. Kapag bumili ka ng notebook, ballpen, damit, or cellphone load, kabilang ka rin sa mga mamimili. Dumako naman tayo sa mga katangian ng isang matalinong mamimili. Una, pagiging mapanuri. Ang pagiging mapanuri ay nangangahulugang sinusuri muna natin ang produkto bago ito bilhin. Hindi tayo basta kumukuha ng produkto dahil maganda ang itsura, sikat ang brand, or mura ang presyo. Tinitingnan natin ang mahahalagang detalye tulad ng sangkap, presyo, timbang, kalidad, at expiration date ng produkto. Halimbawa, bibili ka ng gatas sa grocery. Bago mo ito ilagay sa basket, titingnan mo muna kung kailan ang expiration date. Susuriin mo rin kung selyado pa ba ito, kung tama ang presyo, at kung angkop ba ito sa pangangailangan mo. Sa pagiging mapanuri, naiiwasan nating bumili ng produktong sira, expired, kulang sa timbang, o hindi sulit sa presyo. Ikalawa, may alternatibo o pamalit. Ang matalinong mamimili ay hindi nakadepende sa iisang produkto lamang. Kapag kulang ang pera, limitado ang budget, or walang available na produkto, naghahanap siya ng ibang pamalit na may kaparehong gamit o halaga. Halimbawa, gusto mong bumili ng isang kilalang brand ng shampoo, pero masyado itong mahal para sa budget mo. Sa halip na pilitin itong bilhin, maaari kang humanap ng ibang brand na mas mura pero maayos pa rin ang kalidad. Isa pang halimbawa, kung walang available na bigas sa karaniwang tindahan ninyo dahil may kakulangan o shortage, maaari kang humanap ng ibang mapagkukunan o pansamantalang pamalit na pasok pa rin sa pangangailangan ng pamilya. Ibig sabihin, ang matalinong mamimili ay marunong mag-adjust at hindi basta-basta nagpapadala sa kagustuhan. Ikatlo, hindi nagpapadaya. Ang matalinong mamimili ay alerto, handa, at mapagmasid. Hindi niya hinahayaang malinlang siya ng maling presyo, kulang na sukli o madayang timbangan. Mahalaga ito dahil hindi sa lahat ng pagkakataon ay makakatapat tayo ng tindero o tindera na may mabuting intensyon. Kaya bilang mamimili, dapat marunong tayong magtanong, magbilang, at magsuri. Halimbawa, bumili ka ng gulay sa palengke. Pagkatapos timbangin, maaari mong tingnan kung tama ang timbang at kung pareho ba ito sa presyong sinabi ng tindera. Kapag nagbayad ka, siguraduhin ding tama ang sukli. Isa pang halimbawa, kung may produktong nakalagay sa shelf na may presyong 50 piso, pero pagdating sa cashier ay 65 piso ang siningil, maaari mong itanong ng maayos kung bakit magkaiba ang presyo. Ang pagiging hindi nagpapadaya ay hindi pagiging masungit. Ito ay pagiging responsable at maingat sa pagbili. Ikaapat, makatwiran. Ang isang makatwirang mamimili ay marunong magdesisyon kung alin ang mas mahalaga. Inuuna niya ang pangangailangan kaysa sa luho. Ang pangangailangan ay ang mga bagay na kailangan natin sa pang-araw-araw na buhay, tulad ng pagkain, tubig, damit, tirahan, edukasyon, at kalusugan. Samantala, ang luho ay mga bagay na gusto lang natin pero hindi naman palaging kailangan. Halimbawa, may pera kang 500 piso. Kailangan mong bumili ng school supplies pero nakita mo rin ang isang trendy na laruan or accessory online. Bilang makatwirang mamimili, uunahin mo muna ang school supplies dahil ito ang mas kailangan. Isa pang halimbawa, kung bibili ka ng sapatos, hindi lang dapat dahil sikat ang brand. Dapat isipin mo rin kung matibay ba ito, komportable, at sulit sa presyo.
Ang pagiging makatuwiran ay tumutulong sa atin na maiwasan ang pabigla-biglang paggastos. Ikalima, sumusunod sa budget. Ang matalinong mamimili ay may plano sa paggastos. Alam niya kung magkano lang ang kaya niyang gastusin at hindi siya nagpapadala sa sobrang kagustuhan o pagka-popular ng isang produkto. Kapag may budget, mas madaling kontrolin ang paggastos at maiwasan ang pagkukulang sa mas mahahalagang bagay. Halimbawa, may baon kang 100 piso sa isang araw. Kailangan mong pagkasyahin ito sa pamasahe, pagkain, at iba pang kailangan sa paaralan. Kung gagastusin mo agad ang malaking bahagi nito sa milk tea or snacks na hindi naman kailangan, maaaring kapusin ka sa pamasahe pa uwi. Isa pang halimbawa, kung pupunta ka sa palengke at may budget kayong 1,000 piso para sa pagkain ng pamilya, dapat unahin ang mga pangunahing bilihin tulad ng bigas, gulay, isda o karne bago bumili ng hindi gaanong kailangan. Ang pagsunod sa budget ay nagpapakita ng disiplina at pagiging responsable sa pera. Ika-6, di nagpa-panic buying. Ang panic buying ay ang pagbili ng sobrang dami ng produkto dahil sa takot na baka maubusan. Madalas itong nangyayari kapag may balita tungkol sa krisis, kalamidad, o kakulangan ng supply. Ang problema, kapag maraming tao ang nag-panic buying, mas lumalala ang kakulangan. Nagkakaroon ng artificial na shortage dahil nauubos ang produkto kahit sapat naman sana kung patas ang pagbili ng lahat. Halimbawa, may balitang magkakaroon ng bagyo. Sa halip na bumili ng 10 pack ng bottled water kahit hindi naman kailangan, mas mabuting bumili lamang ng sapat para sa pamilya sa loob ng ilang araw. Isa pang halimbawa, noong may kakulangan sa alcohol or face mask, may ilan na bumili ng sobra-sobra. Dahil dito, nawala ng ibang tao na mas nangangailangan. Ang matalinong mamimili ay bumibili ayon sa pangangailangan, hindi ayon sa takot. Ika-7, di nagpapadala sa anunsyo. Maraming produkto ang ipinapakita sa commercial, social media, posters, at online ads. Madalas, gumagamit sila ng artista, influencer, or sikat na tao para mas mahikayat ang mga mamimili. Pero tandaan, hindi ibig sabihin na kapag ini-endorse ng sikat na tao ang isang produkto, ito na agad ang pinakamaganda o pinakaangkop para sa atin. Halimbawa, may nakita kang advertisement ng sabon na ini-endorse ng paborito mong artista. Bago mo ito bilhin, dapat mo munang isipin kung hiyang ka ba rito, kung pasok ba sa budget, at kung maganda ba talaga ang kalidad. Isa pang halimbawa, may influencer na nagpo-promote ng mamahaling bag or sapatos. Kahit maganda ito sa video, hindi ibig sabihin na kailangan mo na rin itong bilhin, lalo na kung hindi naman ito pasok sa iyong pangangailangan at budget. Ang matalinong mamimili ay mas inuuna ang kalidad, presyo, at gamit ng produkto kaysa sa kasikatan ng nag-e-endorse nito. Kaya sa susunod na bibili ka ng produkto o gagamit ng serbisyo, tanungin muna ang sarili. Kailangan ko ba ito? Sulit ba ito? Pasok ba ito sa budget ko? At tama ba ang desisyon kung bilhin ito? Kung oo, ang sagot mo sa mga tanong na ito, mas malapit ka na sa pagiging isang matalinong mamimili. At diyan nagtatapos ang ating aralin tungkol sa kahulugan at katangian ng isang matalinong mamimili. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod nating aralin. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong panonood.